Ang problema kasi ngayon, sa sitwasyon ngayon, puro Duterte po yung pagmulat mo ng mata mo. Duterte, si Duterte ganito, si Duterte ganyan. The more nilang sinisira yung Duterte, hindi nilang maintindihan yung logic na ang Pilipino, parang yan lagi sa teleserye. Once na inaapi mo yung gusto nila, lalo sila nagmamahal doon. Na maintindihan ng mga, may iba pa nga dyan, mga professor pa kung magsalita, di ba? Hindi nila maintindihan kahit bilyong PR pa po ang iubos ninyo, hindi pa rin po niya mabubura yung Duterte. Kahit po ano pa, hindi niyo talaga mabubura yan. Dahil kita ng tao kung ano yung pamamalakad ni Duterte, ni Sara, ni Pulong, ni Baste. Punta kayo sa Davao para malaman niyo. Diba? Para makita ninyo, kayo mismo sa salita ninyo, kahit DDH kayo, yung Duterte diehards, kung may DDS, may DDH, Duterte diehard haters, na wala na tagang ginawa yan. Ultimo, paghinga ni Duterte, masama. Alam mo, may nagsasabi pa, pero unverified to ha. Kayo na lang kung maniniwala kayo. May nagsabi pa na si Sara daw, marireach niya na yung 50% ng approval. So, kung itong length daw na to, kung mag-a-analyze ka daw ng surveys, kapag talagang ganito ng mga length na, parang ito yung critical time eh. Kung sisirain mo yung politiko na gustong maging presidente or vice president, ito na yung time. Pero based dun sa mga raw na surveys, yung mga tao gusto si Sara. So, nahihirapan yung mga ibang PR firm na gumawa ng parang para wasakan si Sara. Kasi, ang kinakatakutan doon yung 2028. At marami dyan, hindi lang naman yung kalaban ni Sara ngayon, marami pa rin dyan nakatago. Pero ang agenda, sa 2028, maging presidente yung manok nila or sila maging presidente. Kasi ngayon, talagang tanggapin na natin, lame duck na yan. Lame duck na. So, umaandar na lang tong gobyerno na to kasi may nahuhugot pa silang financial dun sa mga budgeting nila. Pero kung sa politika, next year, formation na. November, alam mo na yan kung sino na. Filing! Diba? Next 2027, filing November. Campaign na lang January. Pero technically, January pa lang. Campaign na yan. Eh, sa aga ni Sara nag-declare. So, talagang, kumbaga, sa kanyon, sa kanya talagang lahat. Ipagdasal na lang natin na sana magising na yung mga ayaw magising na isipin muna natin yung bayan natin bago yung politika. Kasi hanggat hindi natin iniisip yung bayan, magwawatak-watak talaga tayo, masisira talaga yung bayan natin. So, yung 2028, kung natatakot sila kay Sara, matakot talaga sila. Ako as bilang kaibigan, bilang supporter, matagal na kay Sara Duterte, nakita ko yung difference ni PRRD tsaka ni Sara. Si PRRD, tatay. Si Sara, nanay. Pero si Sara, mas stricto kay PRRD. Ang mali-mali, ang magbabayad. So, sinabi nga niya yon kapag sa 2028, kung siyang pala rin, hindi niya po pwedeng okay na lang. May magbabayad. Na hinahanap natin hanggang ngayon. Kasi may nabalita na tumaas na raw yung ratings ni BBM. At si BBM daw ay bumaba. Ano? Parang ang pagbaba naman ni VP, 5 points. Pero kasi from Okta yan, no? Na-comment ako dun kasi parang hindi natin masabi, parang lahat naman na lumalabas sa Okta, parang pabor lahat lagi sa administrasyon. Yun lang. Pero kung kayo, maniniwala kayo. Kasi based na lang doon sa mga videos na pag bumababa si Sara, talagang akala mo bumababa si FPJ eh. Diba? Hindi, ako yan lang, kahit magalit na naman yung mga DDH, yung mga zombies, yung mga loyalist na galit, ng mga dilawan, pinkihan, lahat na sila. Basta DDH. Yun yung masakit eh. Sinisira mo na araw-araw, segundo. Pero pag bumaba si Sara, kahit pa yung kumakain, humihinto, titignan talaga si Sara. So, yun yung approach ni Sara sa tao. Diba? Ganun siya kalakas. So, talagang kahit anong pang paninira, sa totoo lang, kung masosurvive ni Ma'am to, tapos na ang laban. Ako yun lang dinedeclare ko. Bilang supporter, matagal na rin naman na sa kanya, nakita ko na rin yung campaign niya ng 2022, Sararan pa. Kapag ang nakatadhana, sinabi ko na yan noon, kahit ihanapin yung mga videos, ang nakatadhana na. So kapag hindi natin talaga, hindi nila ginalingan, o baka yung tadhana na magsabing tigil na, ay talaga sa 2028 si Sara na. So, anong masabi niyo sa binalita ni BBM na si Saldico ay nahuli na raw? Ay, naku, ang question ko lang naman dyan, bakit hindi ang Czech or German authority ang nagsasalita? Kasi alam ko, di ba kapag may ganyan mga
high profile cases, nag-update yung bansa. Ako hinihintay ko na mag-update mismo yung Czech government. Kung sino man doon magsasalita sa kanila. Eh, hinihintay din natin kay Congressman Saltico kung nasa na nga siya. Kasi malaki talaga siyang, as in ha, malaki pa yung utang niya sa Pilipinas. Then, karapatan din natin malaman yung katotohanan. Kung ano nga ba talaga ang totoo dun sa lahat ng yun. Ito sir, nakakalimutan na kasi yung tungkol sa flood control, no? Nakaka-focus na lang lahat sa impeachment. So, may pag-asa pa kayo mabuhay tungkol sa flood control, sir? Ang magiging susi lang si Saldico para sa si Saldico at yung mga Marines. May lalabas daw yata mga sundalo. Nagdadasal tayo. Sabi ko nga kayo mga vloggers na lang ang mag-cover kasi wala namang trial doon sa Congress sa mga Marines. Hindi naman sila pinatatawag. Mantakip nyo ha. Si Saldico nagsabi na may mga Bulacan congressman, mga ganitong congressman sa iba't ibang lugar. Pero ang nakukulong lang ngayon ha, based sa ano ha, si Bong Revilla lang, na politiko. Yung mga DPWH na yun. Pero yung nakakulong lang talaga na may kaso regarding flood control, si Bong Revilla lang, na presidente ng Lakas CMD at kasama ni Martin Romualdez sa Lakas, na nakakapagtaka, na kalaban naman ni Ombudsman Remulla sa Cavite. Ano nga bang meron kay Bong Revilla? Bakit siya lang? Ang tanong din natin kay Ma'am Lani, Lani Revilla, anong reaction niya na ang asawa niya ngayon ang dinidiktik sa lahat? Pero nagsabi yata si Ombudsman Remulla, meron daw malaki pang utak daw lahat na dating Senate President. Hindi natin kung sino kakasuhan niya. Sana nga, marami silang kasuhan. Pero sana sa Congress din may kasuhan sila kasi hanggang ngayon wala pa rin nakakasuhan yata sa Congress. Wala nga warrant pa tayong nakitang nakakulong sa Congress. Yes sir, mabalik ako to sa impeachment, no? Itong darating na hearing, no? Bukas. Witness daw si Trillanes at pupunta rin si Boying. Ang masasabi ko lang, panoorin na lang po niyong lahat yung mga Senate hearing ni Trillanes. Lalo na nung sinabi niya na si Congressman Pulong, member ng Triad, yung may dragon sa likod. Baka kasi bukas sabihin niya, yung tattoo ni Sara sa tuhod, sa hita, yun yung sign para maging triad si Sara. Ang hinihintay din namin, baka sabihin naman nung isa pa nilang witness, siya yung tagabili ng panty at bra ni Sara, doon sinasaksak yung mga confidential funds. Lahat gagawin na nila wala na kaming, hindi na kami excited kung ano sasabihin nila, kundi lahat namin kasinungalingan lahat naman. So ito yung ibang pinupost ngayon ng mga kalaban ni VP Inday, ng mga vloggers sa kapita. Na kasi pinapabalik ng COA yung Okay. disallowed confidential funds. Alam mo, based dun sa report na sinabi rin ng OVP, hindi yata nabigyan ng kopya. So may remedy pa yata, based din naman dun sa sinasabi ng yung notice of disallowance. Sinasabi naman din na itong OVP, wala daw silang kopya ng notice of disallowance na final ng COA. And yet, parang pinost rin si dating commissioner din ng COA, si Guanzon, na may remedy pa si Sara, pwede siyang umakyat sa Supreme Court. Ang question lang kasi dyan, parang yung isa yata sa mga commissioner doon na pumirma, may issue din. Parang yun daw yata yung nakakakuha ng malaking project sa gobyerno. So, di ba, parang maraming biases eh. So, miniraise din na parang nung panahon ni Pinoy, nire-raise din na may notice of disallowance. Until na, wala naman din pang resolution. Pero kay VP Sara, wala pang 5 taon o 3 taon lang. Meron na agad notice disallowance. So, sige, tingnan natin. Ilabas lahat ng COA. Sabi nga ni Ma'am Sara, bloodbath eh. So, pero sa Senate, hindi dyan. Kasi, ito lang mga kababayan nakita nyo nangyari kay Paolo Marcoleta. Kina-question niya si Ramil. Pina-strike out. Walang tinira. Pero lahat ng sabihin ni Ramil, recorded. Na yun yung totoo. Ang Kongreso po ngayon tumatayo as prosecutor. At kung talagang itutuloy lang nila to na parang legal way, ang prosecutor po, hindi po yung nag-hearing. Patatawag lang po, submit kayo ng mga counter affidavit ninyo, and then magkaka-resolution siya, iakit niya na sa court. Yun po sinasabi ni VP. As lawyer, mga lawyers ni VP, iakit na nila yan sa Kongreso, sa plenary. Pagbotohan nila sa Mayo, I think May 4 yata, balik ng Congress. Then after that, iakit na nila sa Senate. Doon na tayo mag-bloodbath. Bahala na yung tao kung sino paniniwalaan. Pero yung mga senador, alam naman din natin hindi lahat dyan bias. Yung iba dyan talaga undecided. At based lang dun sa yung bias, given na yun. Wala tayong makipagtalo dun. Talagang may boboto na papabor. Kasi para sa 2028 yun.
Sir, tumilas na lang ako. Ah. Sabi kasi ni Luistro, kung wala daw kasalanan o kamali ang ginawa si VP Inday magpakita. Ang bulto naman ng tao sa kanya, bakit yung asawa mo ay itinago mo rin na mayroong kaso? Yun na. Siya ay abogado. Sinabi nga niya yun. Sa totoo lang, nagtataka din ako dun sa mga moralista. Di ba dapat meron tayong magpa-file ng disbarment case? Mantakin mo abogado, tinago yung kriminal niyang asawa. Pinagmalaki pa dun sa kanyang video, dun sa kanyang kampanya, or kung saan vlogging din yun na ginawa niya. Abogado ka. Sundalo ka ng korte. Tinotolerate mo yung kriminal na magtago. So against yun sa oath nila as lawyer. So dapat may mag-disbar. Pero yung sinasabi niya na humarap sinasabi nga namin sa'yo, Representative Luistro ng Batangas, naiila lang naman ang bumoto sa'yo, di ba? Versus sa 32 million ni Sara, iakyat niyo na yan sa Senado. Doon tayo magharap-harap. Haharap si Sara talaga sa inyo, promise. Basta doon tayo sa Senado, hindi dyan sa Kongreso. Walang fairness eh. Hindi pwede mag-cross-examine yung mga legal ni Sara. Then kung questionin mo na isang kongresista yung credibility ng isang testigo nila, bawal din. Strike out. So ano? So ano yung phishing? Nagbawal Yan, kahit hindi ka lawyer, kahit ordinaryong Pilipino, kahit ChatGPT mo, itanong kay ChatGPT, tama ba yung phishing expedition? Bawal yun. Illegal yun. Kaya nga yan din nire-raise din sa Supreme Court. From the start pa lang ng impeachment nila dyan sa Congress, illegal na. So, hintayin natin yung Supreme Court. Basta ito, kapag nagbigay ang Supreme Court ng decision pabor kay Sara, hihiramin ko ang statement ni Representative Luistro na sa amin ang bid. Sasayaw kami sa Supreme Court, promise. Ako, kasama yung mga ISMP ko, si Miss Fanny, si Sharon, sasayaw kami ng hawak mo ang bid. Pero pag silang nanalo, magpapadala kami ng sa kanila, ng gulaman sa gugulaman para masarap ang higop, di ba? Higupin yung gusto nilang higupin doon sa Malacanang. Ano pa ang inyong katanungan? Ang masabi mo kay Representative Chua ng Maynila na kagustuhan daw ng mga taong bayan yung impeachment kay VP. Una sa lahat, si Representative Chua, hindi naman kilala ni VP Sara. Okay? Pangalawa, hinahamon ko lahat ng nagkakalye survey, pumunta kayo sa Distrito 3 sa Maynila. Ang Distrito 3, Santa Cruz, Binondo, Blumentritt, Quiapo Church, yan, Carriedo, yan, District 3 yan. Binondo, magkalye survey tayo doon. Ang tanong, ganito, mas kanino kayo naniniwala? Kay VP Sara o kay Congressman Chua? Pero dapat, botante ng District 3. Ang tanongin ninyo. Kung ano maging resulta nun, di ba? Wala tayong cut. Dapat walang cut. Kasi sinasabi, may mga bumibintang sa inyo sa kabila na kinakat nyo daw pag pro-BBM na, pro-Lenny, pro-ganyan. Hindi gagawin dito yun, Diyos ko. Ang tagal na namin, sabi nga namin, i-live nyo pa sama-sama kayo. Kung gusto nyo mag-meet up, please yun, naman natin sa kabila. Lalo yung mga zombies. Kasi ayoko ng Italianista, iba nag-brand nun Ako zombies, ang sabi ko. Yung mga pink, yung mga yellow, yung mga pro-Marcos, mga loyalist, punta tayong lahat DDS, punta tayong neutral, punta tayo doon sa may distrito ni Chua. Doon muna tayo. Then, ang tanong lang natin, sino paniniwalaan? Si VP Sara o si Chua? Ano lang? Ito naman, mapala tayo sa kay Abante. Sige. Sabi kasi ni Abante daw, yun ang sige. Sabi kasi ni Abante doon sa post niya na wala naman daw halong politika yung Diyos ko po. pero naghanap na daw sila ng ebidensya. Sige. Alam mo, sabihin ko, kung kay Pastor Benny Abante, Pastor, sundan mo na lang ang yapak ni Kristo kung pinapalakad mo ang kongregasyon mo sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos at sinasabi mo si Kristo ang Diyos mo, yun na lang. Iwanan mo na yung politika ng Distrito 6. Gusto naman nila talaga yung totoong pagsiserbisyong walang halo ng politika. Kasi kung religyoso ka, ako pasensya na po sa mga politikong religyoso Para sa akin kasi, dapat divided ang church saka ang politician. So, masasabi ko kay Congressman Benny Abante, Sir, magdasal tayo na sana mabigyan po kayo ng paglilinaw ng Panginoon ninyo, Kasi ako, iba po ang Panginoon ko. Kayo, may Panginoon din kayo. Huwag niyo po sa amin ipilit yung gusto ninyo. Yun lang po. Ako, So, mensahe mo sa mga congressman na mga batikos kay VP Inday.
Bumabatikos, bahala na kayo sa buhay ninyo, matatanda na kayo. Pero nakikita ng Panginoon, nakikita ng taong bayan, ng constituents ninyo, yung ginagawa nyo ngayon. Ang dasal lang namin, pagbayarin ang dapat pagbayarin. At darating ninyong panahon na sana hindi kayo magsisisi sa mga ginagawa nyo ngayon. Sana unahin nyo yung mahihirap. Unahin nyo yung mga mahihirap sa lugar ninyo, lalo sa distrito ninyo. Kasi hindi matatapalan ng impeachment ang krisis na meron tayo ngayon. Matanggal nyo man si Sara, hindi nyo pa rin malbubura na may Duterte at Duterte pa rin magiging tinik sa buhay ninyo. So, may naalala ko siya. Basta lang na sir. Kasi si Mayor Basti kasi meron siyang naging salita nung nakaraan nung sa isang event na isang ulo lang ang kailangan natin. Ulo lang ni BBM. So ngayon, ang NBI daw is iimbestigahan si Mayor Basti. Anong reaction mo dun, sir? Siguro, baka figure of speech lang ni Mayor Basti, knowing Mayor Basti na parang Tatay Digong, hindi na rin natin sa NBI, no? Ang daming dapat imbestigahan. Una sa lahat, dapat imbestigahan ng NBI yung kartel ng mga petrolyo. Kung bakit ang taas-taas pa rin at sabay-sabay sila nagtataas, walang yung isang petrolyo, 90, lahat sila 90, hindi ba naaawa ang NBI sa mga kababayan natin na dapat yun ang imbestigahan? Ay, mamaya naman wait lang po sa NBI, mamaya ako naman po ang imbestigahan ninyo. Kaya ang sinasabi ko lang, sa pahayag ni Mayor Baste, baka figure of speech, si Mayor Baste lang ang pwedeng mag-explain, pero knowing Mayor Baste, parang Tatay Digong, pag sineryoso mo lahat ng sinabi ni Mayor Basti, ikaw talagang matatawa ka na lang talaga kasi minsan yung galit lang ba ng tao, nakakapagmura. Sinabi rin ng Korte Suprema noon, na ang pagmumura, hindi yan masama. Figure lang yan ng tao. Kung gusto niya, galit siya o masaya siya. Yun. Ako, ang pakiusap ko na lang sa mga kababayan natin, kayo naman ang nakakapanood, kayo naman ang nakakahusga sa tao, kayo na ang maghusga. And yet, ipagdasal natin po yung bayan natin sa krisis na to. At sana tigilan ng impeachment. Hindi po namin sinasabi na natatakot si Sara Duterte sa impeachment. Hindi. Kilala po namin yun. Hindi yung matatakot. Ang sinasabi lang po namin, maawa tayo sa mga kababayan nating mahihirap. Kasi nauubos na yung oras ng Kongreso, kaka-impeachment. And yet, isipin nyo po, kada hearing nila, pinakakain po natin yun. Ang dami nun. Kada hearing po nila, may kuryenteng ginagamit ng aircon, electric, lahat, gumagana. Babayaran din po natin yun. Ano po mangyayari lang? Ang gusto lang po nila matanggal si Sara Duterte. Sir, panghuli na lang. Huli na. Huli na. Sige. Kasi, ayan, mensahe niyo po kay VP Inday at bakit po sa dami-dami ng nagagawa ni VP Inday, sinasabi ng iba, walang ginagawa. Okay. Minsan maayong buntag ma'am, mula sa ISMP, Inday Sara ng Movement, Philippines, kasama si Miss Fanny Yure, si Miss Shara Rogando, at lahat pa ng mga kasama namin sa ISMP, Daniel Noblesa. Ma'am, alam naman namin matatag ka. Kayang-kaya mo yan. Marami ng problemang dumating. Basta kami, ang aming pangako, nandito kami, nandito ang bayang Pilipinas na sa likuran mo, lahat ng supporters mo. Ang paninira, ipagpatuloy nila, dahil lalabas naman ang katotohanan. At kung sakasakali naman din na mapatunayan nila na tama sila, handa naman din humarap si Sara kung talaga may pagkakamali siya. Pero para sa amin, mga supporters niya, kaya kami hanggang nandito, 2019 pa lang hanggang ngayon. Well, 2016 pa lang, 2015, kay Tatay Digong pa. Naniniwala kami na hindi corrupt ang mga Duterte. So, kaya nandito kami. So, yung paninira, given na yan. Ang tanong ko nga magkano Kasi pag nanira ka doon ngayon, malaki daw yata ang bayad. Pati nga yata yung di ba, yung dati nagtutumpok lang ng kamatis, ngayon vlogger na. Bumili lang yata ng 500 na cellphone, biglang vlogger na siya. Tsaka yung intensity ng niya talaga, akala mo talaga nakapagtapos siya ng mga kung ano-anong mga kurso para makapagsalita talaga siya. Akala mo, pag siya naman ang presidente, magagawa niya. Sir, ito, ano lang po sa ating mga kabayan, hindi nakakaalam, hindi nakapanood yung mga nagawa ng ating mahal na Vice President. Maraming nagagawang Vice President, no? Pakita naman na niya na talagang ang OVP, kahit wala siya doon, nandiyan ang OVP, agad-agad tumutulong sa mga kababayan natin. Mag-follow po kayo dito sa dalawang to, na talagang exclusive dahil sila po mag-update po sa inyo ng mga ginagawa ng OVP. May ginagawa pang OVP, abangan nyo po, mas marami pa po silang iba-vlog. Itong dalawang to pinanonood ninyo,
hanggang nanonood kayo, i-follow nyo po. Subscribe po kayo, follow po agad, and then i-share nyo po. Kung sa mga kaibigan nating DDList, sabi nga nung kabila, sige, labanan natin sila sa totoong balita. Dito kayo, para talagang garantisadong totoong balita. Okay na. Maraming salamat.